Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a feel good Lunes. Alam ko binibilang mo. Hindi, ulang araw na lang, Friday na. Kapit lang, guys. Diba? Mindset yan. Yes. Mindset. 4 days na lang. Woo! Friday na ulit. Yan, ganyan. Mindset na mga masisipag. Oo, kaya totoo yun. Naniniwala ako na dapat ganun yung mindset natin. Oo. May direction. Correct. Dapat may motivation tayo. Ayan. Para na-excite tayo. Ayun. Yung excited maging weekend ulit. Kahit kahapon lang Pero, kakagaling sa lamierda. Sa tingin mo, masama ba yun? Ay, hindi, motivation nga yun Diba? Oo, Hindi naman masama yun. Kapag ka nga, halimbawa, nagpe-pretend ka masaya ngayon, mas masama yan. Oh. Plastic ka. Charot. Ganun. Ako excited ako lagi pag weekend. Diba? Oo. Kasi kaya naman tayo nag-work. We work to live. Yes. Yan ang dahilan kung bakit po tayo nagtatrabaho para enjoy po natin yung ating buhay. Kaya naman, hindi namang masama na Lunes na Lunes. Excited tayong mag-weekend agad. Wala namang masama doon. Di ba ganun nga yung pinapayo lagi ng tambalan? Hanapin natin yung mga happy triggers natin. Yan. And kung yung weekend, di ba, yung pagtambay mo, paglamyerda mo, o kung pagtambay-tambay kung saan ang makapagbibigay sa'yo ng kaligayahan, dun lagi yung tutumbukin mo. Yun. Yun dapat yung magiging determination mo, o ano tawag dito, motivation mo. Yan. Kailangan talaga meron kang goal. Yan. Happy weekend lagi. Yan, ganun. Yun ang goal. Di ba yung excited ka na, kaya ka nagtatrabaho at ginagalingan mo sa trabaho mo. Yan. Baka naman kasi masyadong pangtamad talaga tong kaya aga-agang ano yung natin. Yung pinipilit lang natin i-justify. Yan ba? Hindi, kaya ka nagsisipag ng bonggang-bongga buong linggo. Yan. Kasi naman, gusto mo na pagdating ng weekend, i-enjoy mo siya. Tama yun. At yung weekend na yun, mga kaibigan, lagi nating tatandaan, sila yung nagbibigay ng quality of life. Yes. Bakit natin sinasabi sila yung bumabalansi Tama. Diba? Patapos mo magtrabaho ng Lunes hanggang Biyernes, babalansihin mo ng weekend. Correct. Make sure na mag-e-enjoy ka doon, magpapahinga ka doon. Magtutulog ka, yan. Yes. Yung mga ganun. Kaya nga, diba, hindi naman po bago yung mga sinasabi natin. Sa isang buong araw, bakit kung ikaw ay nasa school, 2 recess, 1 lunchtime, kung whole day. Kapag ka ikaw ay nagtatrabaho, ganun din, may coffee break at may lunch break. Diba? Kasi kailangan yung mga ganong klaseng rest. Sabi nga ng ating idol, Lodi na prima ballerina na si Lisa Makuha Elizalde, nung minsan na-interview natin siya, diba, partner? Sabi niya, while important yung mga moves nila, yung mga share, step, jutay. Hindi ko alam yung mga terms yan nga, while important yung mga patalon-talon, paikot-ikot, important din yung part na nagre-rest. Diba? Yung kapag ka naka first position na naka-rest. Kasi yun yung buwelo. So ganon. Yun po ang dahilan kung bakit ngayon pa lang excited na kami sa buwelo, which is Friday. Yan. Weekend, ganon. Totoo, need natin yun, mga kaibigan. Uulitin natin, no? Isipin nga na 2 araw nga lang yun . Kaya yung mga tao, minamaximize talaga nila yung 2 araw na bakasyon na yun. Tama. Na hindi sila nagtatrabaho. Importante yung wala kang masyadong iniisip. Oo, correct. Yung hindi ka na-stress. Yung hindi ka napapagod. Yung chill ka lang. Yung walang isipin talaga. Alam mo, last ko yung... Need. Correct, last ko yung experience nung, di ba kasi kapag ka December, pinapag-voice rest tayo. Meron akong 10 araw ng bakasyon partner. Dire-diretso siya. Wala akong ibang ginawa kundi magpakabatugan. Tapos, ang sarap niyang i-reminisce. Yung gigising ka ng oras mong gusto, tapos kakain ka lang ng kaunti, tapos tutulog ka na naman.
Sarap yung nun, no? hindi Yung wala ka kang iniisip nagpapagot. na oras. Oh, wala. Hindi mo gagamitin yung alarm clock mo na ay, kailangan 6 a.m. bumabangon na ako, 5 a.m. nakabangon ako, nagpe-prepare na ako ng breakfast. Masarap yung time na ay alas 8 na. Sige, dagdagan ko pa yung tulog correct, ko. Tulog pa ako, ganyan, 'di ba? At sarap nung ganun. Yung sinasabi po natin na ganito, hindi kailangan mga bakasyon sa mga yayamaning mga lugar na kailangan may mga parinig na mga dagat, ganyan. Well, kung meron kang pang gano'n, bakit naman hindi, 'di ba? Pero syempre, ang pinakamalaga kahit na itulog mo lang yun sa bahay, totoo yun at the comfort of your home. Alam mo, ang saya naman na rumampa Sa totoo lang. Kaya lang minsan nakakapagod din yung actually, impake. Madalas nga mas nakakapagod siya after. Yung impake, usually nakakapagod yan. Yan yung kinatatamaran ko talaga, partner, yung impake. Tapos yung pag nakauwi ka na yung lahat ng mga labahin, lahat ng mga kailangan mo asikasuhin, at higit sa lahat, yung iniisip mo lahat ng mga kailangan mong bayaran. Kasi lahat ng ginastos mo doon galing sa utang. Correct. Aminin natin, ganun tayo. Outing now, utang later. Oo, di ba? Ay, nako, nakakalurky. Yun, even if it's as simple as having a coffee break, recess in peace, time with your loved ones. True legend, gumawa ng panis na laway, 'di ba? Sa una na paborito mong mapamapa na, 'di ba? Yun yung mga tinatawag nating break that's very important. Kaya naman, konting tiis na lang. Again, it's all about mindset. Correct, konting tiis na lang, nandun na tayo ulit sa Friday, 'di ba? Pero habang di pa dumadating yun, yan magpapasalamat po tayo na tayo po ay meron trabaho. Yes. Na ikaw ay nag-aaral, 'di ba? Yung ilang mga estudyante, konti na lang, 2 weeks na lang, no, partner? Matatapos na yung school year. So, para sa mga magulang, ang bilis lang. Kanina nag-online class yung anak ko dyan sa office Sabi ng teacher, you have only 9 days to go before the school ends. So, sabi ng anak ko, what? 9 days na lang, mom? Parang kaka-start lang. Sabi ko, talaga gusto mo pa? Sige, mag-remedial ka ng math, ganyan. Mag-summer class ka. Mag-summer class ka ng math. Sige, go. Nagalit. Gusto mo ulitin natin ulit natin. Kaya nga. Grade 3 ka ulit pagpasok diba? Pwede naman. Excited ka mo. Hinayang ka. Tapos na Pero diba, isang pagpupugay sa lahat ng mga magulang, diba? Napatapos nyo po ng isa na namang taon ang inyong mga Junaki. So talagang saludo po kami sa inyo, diba? Ako nito ko lang nalaman, partner, napalitan na pala yung graduation ceremony, no? It's moving up ceremony na pala. Moving up na siya. Diba? Pero, diba, yung mga iba moving up ceremony, diba? Pero yung iba na stuck na sa ceremony. Ceremony. Hindi po yan ceremony. Pwede kayo, bala kayo. Hindi, ayusin natin. Kung pwede namang ayusin Bakit hindi? Pero totoo, may moving up na. Yun na pala yung tawag. Dati, sabi ko, ano tong bagong okasyon nung nakikita ko po sa mga magulang. Moving up. Not until ako na yung nagpapaaral. Yun na pala ang tawag. Yan. Sa mga gagraduate, meron silang tinatawag na moving up ceremony. Diba? Litong-lito ako dyan sa mga grade 6 papunta ng grade 12. Litong-lito na ako. Ano na po ba kayo? Nasa ano na po ba? Anong grade level na po ba kayo? Di, parang ang gulo, di ba? Kaya nga dito kunyari, not in Love Radio kasi madami nagtatanong sa akin recently siguro kasi pa-summer na nga or patapos na yung school year, may mga nagtatanong sa akin kung pwede sila mag-intern sa Love. So, hindi pa po kami tumatanggap dito sa Love Radio Pero sa ibang radio stations, dito po sa Manila Broadcasting Company, tumatanggap sila sa intern. Tas ng interns, nasa-surprise ako na may mga grade 12, grade 11 na nag-i-intern. Tapos kita-kita ko ang babata talaga. Sabi ko, bakit sila nandito? Tapos nag-i-intern na sila, ganun. Kaya gulong-gulo ko dyan, partner. I'll cross the bridge when I get there. Kapag grade 4 pa lang naman yung Junakis ko. Ikaw, pa lang? Kinder. Kinder, 1 year. Pa. Correct, 1 year at a time. So ngayon, napatapos nyo na po yung isang buong school year kahit napakahirap. Hindi nyo po alam kung paano nyo na-survive na nabibigyan nyo ng baon o kaya yung mga estudyante mismo na walang baon. 'Di ba? Kung paano nyo po na-survive yung isang buong school year, konting tiis na lang. Patapos na rin po talaga. Totoo yun. Nakakatuwa yung mga ganitong klase ng usapan, no? Na pag nakakarinig ka ng batang nagtatapos, lalo na yung with honors, yung alam na kinareer, natutuwa kami sa batang yun. At natutuwa din po kami sa mga parents ng batang yun. Correct. Lagi nating tatandaan, no, yung achievement ng anak mo, kung saan mang larangan yan, sa school, sa career, ay achievement din ng mga magulang. Diba? Lagi nating tinatanong
sinong nanay niyan, 'di ba? Sinong mga magulang niyan? Ay napakaswerte naman ng mga magulang kasi naging mabuti yung anak. Yes. 'Di ba? So kung gagraduate kayo this week or next week, 'di ba? July ba or June? Ang alin. para Moving up. sa amin July. May June or July. Kami basta tapos na kami end of May kasi August kami nag-start eh. Meron kasi iba September nag-start kaya buong June meron pa sila. Diba, nakakalito yung kung calendar. Basta season ng graduation correct. ngayon. Basta itong mga panapanahon na ito, gano'n na lang. In general, panapanahon. The design is very magulo. The school calendar. Kaya hindi kami makapagplano ng parang family outing ng kasi hindi swak yung yung end ng class ng mga pinsan ng anak ko. Iba-iba sila. Iba-iba kasi depende kung kailan nga nag-start. So pag nag-start ng August tapos na sila ng May. Pero pareho lang nasa Pilipinas to. Nasa Pilipinas din, 'di ba? Naintindihan ko nasa ibang bansa yun. Hindi, pare-pareho sa Pilipinas. Ang gulo-gulo na talaga, hindi ko maintindihan eh. Nakakalurky. Diba yun? Kung yung anak mo ay magtatapos ngayong buwan na ito, season of graduation with honors, diba? Proud po kami sa inyo mga magulang. Saludo po kami sa inyo. Correct. Naitawid nyo na naman ang isang taon. Tama. Diba? Ang isang season ng pag-aaral ng anak ninyo. Pero kung hindi biro yan. Kung halimbawa naman partner, nag-graduate po yung anak ninyo, graduate lang, hindi with honors. Okay lang. Okay lang. Ako, kung graduate nga lang ako nun eh. Okay lang yun. Wala namang talagang masama. Kasi lagi nating tatandaan ito talagang masaklap na katotohanan eh. Na minsan kahit sobrang tindi ng pag-aaral mo, graduate ka ng Latin honors, ang tunay na laban pag nagtatrabaho na. Or Correct. ang tunay na laban kapag ka nakapangasawa ng mayaman. Sarap. Sabagay, pwede The design is very DOM. Ang luma ng DOM. Kaya ako, marami din ako kakilala na sila yung nakita mo magkakaroon ng magandang kinabukasan, magiging successful pagdating ng panahon. Magugulat ka yung mga hindi mo inakala, sila yung naging successful. Diba? May mga ganun, may tinatawag na tayong dark horses. Correct, may mga ganun yung hindi mo akalain na mga hindi mo talaga yayaman, na magkakaroon expected ng magandang posisyon sa isang napakalaking kumpanya. Tama. Diba? Mababaligtad yung dating matahimik na maingay. May mga ganun. Yung mga dating mga heartthrob, ang papangit na ngayon. The design is very bitter. Bitter sa mga heartthrob nung araw. Pero diba? totoo yun. Meron din naman. Pero ako para sa akin, iba pa rin yung nag-aral ka na mabuti. Kasi talagang, tapos nag-graduate ka na with honors. Kasi in fairness, dadalhin mo din naman talaga yan. Yung correct, discipline na meron ka, yung knowledge. Yung knowledge. Saka yung desire to always be on top, yung pagiging competitive, dadalhin mo yan hanggang sa nagtatrabaho ka eh. So most of the time naman, nag-e-excel din naman yung mga yun. Pero yun nga, ang katotohanan din, hindi din naman talaga lahat. May mga iba talaga yung sinasabi nga ni partner na dark horse, kung sino pa yung tahimik, kung sino pa yung talagang hindi masyado nagre-recite. Di ba kapag ka-reunion may mga ganito, ay, kaklase natin yan, sino siya? Kasi ibig sabihin, sila yung mga estudyante kayo, di ba? Sila yung mga sobrang tahimik na halos hindi napansin, di ba? Wallflower, correct. Wallpaper, kung ano man ang tawag, decoration, di ba? Parang ganun sila. Halaman sa gilid. Oh, correct. Yung mga tipong kapag ka merong school play, sila yung mga pampadami, di ba? Sila yung part of the crowd, di ba? Hindi sila yung prinsipe, hindi sila yung lead soldier, sila yung isa sa mga kawal, di ba? Yung mga ganon. Yung mga pampadami ng sigaw, di ba? May mga ganon. Pero tagahawak ng tarpaulin. Correct, di ba? Taga-angat ng bituin, ganon, mga ganon. Uso ba ba yun ngayon? Oo, kasi laging taga-angat ako ng bituin, Oo, true. Kasi laging kinikwento yan ng tatay ko, ng asawa ko, tatay ng mga anak ko, sa mga anak ko eh. Na parang, napaproud siya kapag kalimbawa si Princess na nagiging lead or nagiging ganyan. Kasi lagi yung sinasabi, kasi ako nung araw, taga-angat ako ng ano yan eh. Taga-angat ng stage. Ang galing. Ang galing. Taga-angat siya ng bituin. Okay. Bilang matangkad kasi yung asawa ko, di ba? So, laging pinipili dyan yung para sa bituin, syempre matatangkad. Tapos suot mo all black lang. Oo, correct. Hindi ka talaga kita. Yung hinahanap pa ng nanay mo para picturean. Bituin nakita lang bituin. Ang masaklap pa dito, partner. May grabe katawan-tawa ka. Kasi lagi namin pinagtatawa. Storya yan eh. Ang pinakamasaklap pa dito, partner, hindi lang siya yung bituin, tatlo sila. Buti nga tatlo lang eh. At least mag-distinguish pa rin. Sa bagay. Ay, siya ang pinakamatangkad. Oo, correct. Sa bagay. No, kesa naman na, ang daming bituin sa langit. Sino anak mo dyan? Proud na proud sa yung nanay mo. Ipinagmamalaki ka sa mga sis niya, sa mga Mars niya. At saka super post ka, di ba? Ang isa sa mga anak ko. At
again natatawa-tawa lang kami, pero ang point lang namin dito, may mga taong ganyan na sila yung laging nasa background, sila yung laging nasa production lang. Sila yung basta laging nasa likod, hindi sila yung nasa unahan, 'di ba? Pero sometimes ito talaga yung mga magugulat ka, ang galing na direktor o kaya apakagaling na doktor, yung mga ganun. Meron akong kakilala noon, partner, na talagang ayaw niya yung math. Pagka math na, talagang shutdown na yung utak niya. Ngayon, kakausap ko lang sa kanya recently, nag-meet kami, tapos may kausap siya. Sabi niya, hindi mo maintindihan yan, ganyan, tungkol sa numbers. Yung pagtataka ko, partner, talagang wagas na wagas. Sabi ko, nakakaintindi ka na ng mga numbers. Samantalang dati, hindi talaga, sabi niya. Angat-angat yung katalinuhan mo sa kanya, no? Tapos ngayon, nabaligtad na. Naman, part, ako na ngayon, pag nakakita ko ng numbers, shutdown. Lalo na kapag kaan numbers na tinetext sa akin, bayad ng utang, shutdown. Totoo ka dyan. Hindi mo rin masasabi din talaga eh. Di ba naalala ko yung kwento mo nung nakaraan, partner? Nung bata ka, pinangarap mo talaga, ang gusto talaga ni Nicole maging princess yung mga roles niya sa school, pero never nangyari sa kanya. Never, kasi ang daming magagandang, higit na magaganda talaga well, hindi nga higit na magaganda, ang pangit ko po talaga dati. Pero maganda na yung phrase na yan. Maganda yung ginamit mo naman. Higit na maganda sila. Higit na maganda talaga sila. Hindi talaga ako magiging princess, hindi ako yung mga, hindi talaga partner. So anong role mo? Kadalasan kawal, sabi mo. Kawal, kasi nga all girls school babaeng kami. Kawal. Lalaki magpe-pretend, 'di ba? Bata pala mukha ng lalaki. Di ba yung picture ko nga ng throwback last week, ang dibdib ko at likod ko ay iisa. So perfect to perfect. Ako talaga yung kawal na lalaki. Qualified ka for the role. Oo. Ganun. Diba? Tingnan mo, yung princess kasi sa stage na yon, mga kaibigan, sa stage play na yon, siya yung nasa kanya yung spotlight. Yes. Pero sino mag-aakala, nababaligtad talaga ang panahon na kanino ang maliwanag ng ilaw ngayon? Eto, dito sa headband ko, partner. Na by the way, for sale. Diba? Diba nasa yung spotlight ngayon? Hindi sa mga classmate mo na naging princesses noon. Hindi, pero bongga din naman sila. Nagkataon lang bumongga din ako ng kahit papaano. Diba? Nakabawi-bawi din naman sa pangarap na maging prinsesa. Pero regardless, di ba tayo mga magulang na nagpapaaral ng anak natin, ano man ang role nila sa school, maging princess or maging kawal, bituin. Yes, lahat. Sabi mo, taga-buhat ng stage, taga-hawak ng tarpaulin, di ba? Merong mga iba dyan, partner, dahil alam mo, hindi makamemorize ng lines. Taga-putok ng confetti, di ba? Yun lang yung role nila. Pero malaki ang role nun. Ano ka ba? Meron akong kaibigan, slinomo niya pa yun, yung kitang-kita ko yung mga confetti lumilipad kasi anak na talaga yung nagpaputok, di ba? Yung mga ganon. Well, no matter what the role, partner, you were saying, proud sa'yo ang nanay mo. Correct. O ang tatay mo. Ako yung anak ko, naalala ko talaga. Itutuloy natin sa Facebook Live ang usapan. Diba? Talagang Be proud. We are all so proud of you. Yan. Mga magulang, mabuhay po kayong lahat. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Gabio King Chris Chuper. Have a feel good Monday. O anong role ni Pabo? Si Pabo ba? Si Pabo lang, kay Pabo lang kasi ko close dahil hindi ko nakikita yung isa eh. Yung isa naman, okay din, active din. Magaling na swimmer, mga gano'n. Uy, taray naman yung pa-swim. Yung isa ingit na ingit eh. Kahapon ay nung weekend lang eh. Kasi yung anak ko, yung isa, magaling mag-swim. Kasi may laking ilog, gano'n. Probinsya eh. Pag nag-swim sila ng dalawa, nagkakaroon ng comparison. So, si Miguel, naglangoy. Kasi magaling talaga tumatawid. Lagpas ulo na niya, tumatawid. Marunong. Nakakatawid sa pool. Yung isa, daddy, magaling din ako mag-swimming. Pakita, nakaganhawak pa yung ilok. Paglubog niya, mukha lang yung nakalubog sa tubig. Kasi isa, gumagano. Tapos yung ulo niya, lutang na lutang naman, pero mukha lang yung nakalubog. Pero ako naman, syempre, as a parent, ganun ka ng ganun. Oo naman, syempre. Kunyari, proud na proud tayo. Pero totoo naman, nakaka-proud. Ibig sabihin, meron kasi silang parang intention. Diba? Meron silang determination pa rin. So, ganun tayo yung mga anak natin sa school minsan. Yung tipong, alam mo, hindi naman siya yung star sa buong performance. Nasa likod lang, kasama na marami kumakanta. Diba? Tayo mga magulang, humahanap tayong pinakamagandang spot, mabidyuhan lang natin yung mga anak natin. Kasi ganoon tayo ka-proud sa kanila. True. At nakakaiyak pala yung moment na yun, no? Na parang, ngayon galing anak mo dati, hindi mo akalain na matututong mag-collaborate sa ibang bata. Tapos ngayon kumakanta na. Tama. Nakakasabay na sa lyrics. Totoo yun. Alam niya yung blocking niya. Actually, minsan nga, parang, kaya ako, partner, iba pa rin para sa akin yung talagang
na ilalagay sila sa isang school setting. Pero again, bilib pa rin ako so much dahil ito yung isang bagay na hindi ko kayang gawin. Tsaka talagang very, it requires a lot of discipline, patience, and research. Yung mga nag-homeschool. Yes. Nakakabilib po talaga kayo as in sobrang talagang hands up, hands down, hands to the side, hands to the front, back, and lahat na, diba? Pero for me, bilang ako po ay fan ng isang traditional school setup, iba pa rin kapag nilalagay mo sila sa school setting. Kasi yung nga yung sinasabi mo, partner, na parang hindi mo akala na parang kaya niya palang sumabay. Lalo na kulibaw sa bahay. Siyempre, nakikita mo lang siya at his best or worst. Or minsan at his worst pag nasa bahay, nagtatantrums, o kaya parang magsiselfone, wala na lang pakialam, hindi nakikinig. Pero pagka wala tayong mga magulang. Ito ay parang ilang beses ng tried, proven, and tested na pag wala yung mga magulang at ang kasama lang nila in a school setting ay yung teachers nila, kung sino man yung bantay, they're really at their best. Nakikinig, tumatahimik kapag sinasabihan. Ewan ko lang yung mga anak ko, ang arte nila pag nandyan ako. Pero lagi silang umaarte lagi pag silang nandiyan ang mga magulang, no? Pag nakikita pa nilang tumitingin ako, ay talaga naman lalo yung bunso, talagang lalakasan yung mga iyak niya or yung mga. Pero kapag tinanong mo siya sa classroom, kaya nga ako sobrang surprised ako kasi napakagulo ng anak ko. Feeling niya siya yung isa sa mga Avengers pag nasa bahay siya yung bunso. Pero nung binabalibag lahat ng mga gamit kasi hindi niya ganun siya ka-strong. Partner, ito yung tipo nananahimik yung baso. Tatabigin niya dahil gusto niya lang mang-asar. Alam mo yun? Ibubuhos niya yung tubig kasi gusto niya lang mang-asar. Pero, wag ka sobrang gulat ko nung sinabi sa akin ng teacher, tahimik siya, no? Sabi ko nakakatakot yung ganun. Sabihin mo. Si Pata po. Sino dapat hindi, i-heads up mo na yung teacher. Sabi niya. May iba po ba tayong dinidescribe na bata dito? Hindi kasi, di ba, ang point ko lang sinasabi mo, partner, parang, ay, ang galing na pag-collaborate pala sila or ang galing na pag-memorize pala sila. Di ba? Tapos mapaproud ka na, hala, kaya na pala nilang gawin yun. Kasi minsan, pag sa bahay, partner, naiisip ko talaga, may mga natututunan ba itong mga bata? Bakit parang wala masyado? Diba? Pero pagka yun nga, recognition day, performance day, yan. May mga behavior silang kagulat-gulat minsan and ka-proud na hindi mo akalain. So, ganun tayong mga magulang, no? Yun yung sabi ko nga na, parang nakakaiyak kahit hindi ka naman talaga iyakin na parang, ay, ang galing naman nung anak ko. Kumakanta siya natapos niya yung isang kanta na dati hindi niya nga masabayan yung Tama. yung tinuturo mo sa kanya. Pero ito, may surprise pa lang gano'n. Kaya alam ng mga teacher yun Kaya ini-invite nila yung parents. Punta po kayo kasi this is a once in a lifetime performance of your kids. So kami naman, ang galing naman kumanta. Tapos yung blocking talagang may yung halimbawa si Pablo, nakapag-memory siya ng 4 na lines, so medyo mahaba-haba for me. Oo, na for you na parang pag tinitingnan mo nga siya sa mga karakas niya sa loob ng bahay, parang hindi niya magagawa, 'di ba? May mga ganun Hindi naman wala kang bilib sa anak mo, kaya lang alam mo parang tapos biglang sa recognition, ay pak, apat na complex compound sentence. Wag ka. Totoo yun. With microphone. With microphone and feelings. Yes, with confidence. Correct. Na i-deliver nila ng maayos. So ikaw proud na proud ka. Gusto mo pumalakpak, kaya lang yung cellphone mo, hawak mo nagiging tayo, teary-eyed pagka ganun. Emotional. Yes. Nakakatuwang pag-usapan tong mga ganito. Na tayong mga magulang, 'di ba? Suportahan lang natin yung mga anak natin. Sa true. Kapag nandoon sila sa anumang endeavors meron sila. Tama. Let's support them all the way. Yun naman tayo to guide and to support. Correct. Kaya nga ako, partner, ikaw ba nangangarap ka na parang dapat yung anak mo maging engineer o kaya maging lawyer or yung mga ganon? Pag tinatanong ko siya lagi, gusto niya maging fireman. Yun yung role niya sa huling performance niya sa school. Okay. So, diba? May mga ganon kahit ano naman. Ako din, kahit ano naman basta yung hindi nila ikapapahamak. Diba? Basta yung dun kung saan sila happy. Mga ganon. Kaya let's support them. Yes. Tsaka ang dami na rin namang ngayon, trabaho. 'Di ba sabi nga natin, tayo partner, stuck na tayo sa lawyer, teacher, engineer, ganyan. Pero ngayon pagka pinakinggan mo yung mga iba't ibang mga job titles sa mga tao, parang
May ganito na pala. May ganito na pala. Tsaka marami ang content creator ha. Like, nung nanood ako ng Miss Universe sa TV, netong weekend lang, talagang pagka dinidescribe yung mga bonggacious na ladies na rumarampa, she's a content creator. Parang laging ang daming ganun, ang daming content creator. Kasi magandang industriya naman talaga And yung fair. Social media. Totoo naman online din. business. Tsaka ano na siya we will never go back to the day that there's no internet. So talagang there's no other way but to embrace yung teknolohiya na meron tayo. Kaya nga marami na pong mga trabaho na konektado dito po sa ating world ngayon. Totoo yun. So ayun, nakaka-proud po ang mga parents, more so kasi po alam po natin yung inyong hirap, matinding hirap para pag-aralin po ang inyong mga anak. Kaya congratulations ng bonggang-bongga. Palakpakan para sa mga magulang na makapagpapatapos ng kanilang mga anak ngayong graduation season. Yes, congrats po sa inyo. Ayan. Mamaya ulit kasi ang dasal ko talaga maisustain ni Lord yung aking lalamunan hanggang weekend. Diba? Excited tayo mag-Friday so dapat hanggang Friday ang lalamunan. Enjoy the rest of your day. Mamaya tayo ulit 9:20-ish para sa isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Gurnay. Bye.